Nahulikam ang gitgitan sa kalsada ng isang modern jeepney at bus na nag-ugat umano sa agawan ng pasahero. Nakatutok si Joseph Morong. Humarang sa Espanya Boulevard malapit sa Moraita Avenue sa Maynila kahapon ang modern jeep at bus na ito. Bumaba ang konduktor mula sa modern jeepney at kinausap ang driver ng bus. Pero pagkatapos, dinikita ng bus ang modern jeepney. Umabante ang dalawa sandali pero umabante uli ang bus na hinabol naman ng modern jeep. Kwento ng driver ng modern jeep na si Ronaldo Rocco, bago pa ang eksenang nakunan ng video, hinaharangan na sila ng bus sa pagkuha ng pasahero sa may Moraita, Maynila. Hindi po kami makabari dahil kumuha siya ng pasahero niya eh. Noong makakuha siya ng pasahero, lumipat kami ng lane sa kaliwa. Ang pagkaliwa namin, pagpalit namin ng lane sa kaliwa, na pares kami paliko, sinagi niya na ako na nasabitan niya ng side mirror ko. Sa terminal ng modern jeepney, ginawa na ang nasirang side mirror at ang nabasag na tambol o fender nito. Tinuluyan niya pantanggalin yung side mirror namin. Doon na po kami nag-init sa ginawa niya. Ako daw yung may kasalanan. Sabi ko, paano akong magiging may kasalanan? Eh, ikaw itong nambangga sa amin. Ibig sabihin nauna kayong banggain? Nauna po kami binangga. Inilagay na siya ng kanyang kumpanya sa 7 araw na preventive suspension nang walang bayad. Sinibak naman na ng kumpanya ng bus ang driver nito. Driver ng may problema. Nadamay pati yung bus na yan. Nakarating na sa LTFRB ang insidente at ayon kay LTFRB Chairman Atty. Chofil Aguaris III, magpapalabas ang ahensya ng show cause order sa dalawang kumpanya. Base na rin doon sa nakita ko, nakikita mo yung elemento ng road rage, yung init ang ulo ng dalawang driver po. It could endanger the life of passengers kung mag-escalate sa violence po yung ginawa nila. Ayon sa LTFRB, maaaring suspindihin ng 1 buwan ang parehong unit na sangkot sa girian. Pag-aaralan din kung nagsasapawan ng ruta ng modern jeep at bus na iniiwasan sa ilalim ng PUV Modernization Program. Sa ilalim ng route rationalization ng PUVMP, ilalagay ang mga nag-organisang mga modern jeepney sa mga lugar depende sa dami ng pasahero doon. We will evaluate kung magbabawas ka or i-reroute mo probably si jeep or si bus. Pero sabi ng parehong kumpanya ng bus at modern jeepney, kulang pa ang mga sasakyan sa lugar lalo na kung rush hour. Walang kinalaman yung ating unit. So nakita natin na may problema talaga is the individual, the driver. Baka pwede siya pakiusapan naman, yung driver naman. Tinanggal ko at sinod ko yung lisensya niya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Wala naging plano si Vice President Sara Duterte na panoorin ang ikatlong sona ni Pangulong Bongbong Marcos sa TV Man o sa gadget. Di po kayo manunood ng SONA? No, busy ako sa mga activities dito sa Bohol today. Simula kaninang umaga hanggang mamayang hapon, hanggang mamayang gabi. So hindi ako manonood ng SONA. Nasa Bohol ngayon ang bise para anya makiramay sa pagpanaw ni Bohol Vice Governor Dionisio Victor Balite. Paraan anya ito ng paghati ng pag-asa, lalo pat Bohol Day doon. Mga kapuso, lalo pang lumakas ang bagyong Karina habang mabagal na kumikilos sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nakataas ngayon ang signal number 1 sa Batanes, silangang bahagi ng mainland Cagayan, kabilang ang silangang bahagi ng Babuyan Islands at northeastern portion ng Isabela. Bukod sa malakas na hangin at ulan, delikado ring pumalaot sa mga baybayin ng mga nabanggit na lugar. Huling namata ng bagyong Karina, 420 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Naabot na nito ang typhoon category na may lakas ng hangin na 120 kilometers per hour at pabugsong aabot sa 150 kilometers per hour. Nagbago ang direksyon ng bagyo at kumikilos na ngayon pahilaga, hilagang silangan. Miyerkules ng gabi o Huwebes ng madaling araw yan inaasahang lalabas sa par. Kahit hindi tatama sa lupa, hagip ng mga kaulapan ng bagyong Karina ang ilang probinsya sa Luzon. Dagdag pa ang mga kaulapang dala ng habagat na sakop naman ng iba pang bahagi ng bansa. Ang pinagsamang epekto ng bagyo at habagat ang patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather para bukas, pinakamaraming ulan ang mararanasan sa Luzon at Western Visayas. Umaga pa lamang, may matitinding buhos na sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Maging alerto po sa banta ng baha o landslide, magtutuloy-tuloyan sa hapon at gabi.
May ulan na rin sa iba pang bahagi ng Visayas at ilang lugar sa Mindanao, gaya ng Surigao del Sur, Sorsogon at Davao Region. Halos buong araw ulit ang pag-ulan sa Metro Manila bukas, maaaring maulit sa gabi, kaya maging handa rin sa posibleng pagbaha. Gumawa ng panibagong kasaysayan si Filipino tennis ace Alex Ayala. Yan ang winning moment ni Ayala na di na napigilang maging emosyonal matapos manalo sa singles category ng ITFW 100 tournament sa Spain. Tinalo niya ang pambato ng bansang Andorra. Back-to-back win ang nakuha ni Ayala na dinomina rin ang doubles category kasama si Estelle Casino ng France. Sa isang post, nagpaabot ng kanyang pasasalamat si Ayala sa tagumpay na bunga raw ng kanyang hard work. Tila fairy tale finish nga raw ito para sa atleta. Itong ikalimang overall title ni Ayala para sa women's singles. Siya rin ang highest-ranked Filipina singles tennis player na kasalukuyang nasa rank 143. Tinuldukan na ni US President Joe Biden ang kanyang re-election campaign para sa 2024 US elections sa Nobyembre. At ang inendorso niya bilang kapalit, si US Vice President Kamala Harris. Nakatutok si Maki Pulido. Well, let me say this clear as I can. I'm staying in the race. I'll beat Donald Trump. I will beat him again in 2020. Mahigit 2 linggo lang matapos niyang sabihin ni US President Joe Biden, inanunsyo ni Biden sa isang public letter ang pag-atras bilang presidential candidate sa paniniwalang makabubuti ito para sa kanyang partido at para sa Amerika. Tututukan na lang ang pagganap niya bilang US President sa nalalabing bahagi ng kanyang termino. Ang nais daw niyang humalili sa kanya si US Vice President Kamala Harris na dati ring US Senator at California Attorney General. Ayon kay Harris, ikinararangal niya ang endorsement ni Biden at intensyon niya ngayong makuha ang nominasyon ng Partidong Democrat. Suportado naman ng ilang Democrats ang pagtakbo ni Harris. Ayon naman kay dating US President Donald Trump na presidential candidate ng katunggaling Republican Party, hindi na umano dapat tumakbong Pangulo si Biden. Ayon naman kay Pangulong Bongbong Marcos, pagpapakita ng genuine statesmanship ang desisyon ni Biden. Nagpasalamat din ang Pangulo sa patuloy na pagsuporta ni Biden sa Pilipinas at nagpaabot ng well wishes sa natitirang panahon ng kanyang presidency. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Pag-aaralan na ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang dahan-dahang pag-alis ng Pogo sa bansa. May programa rin para sa mga Pinoy Pogo employee na mawawalan ng trabaho. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Emil, titiyakin daw ng PAGCOR na sa pagtatapos ng taon ay sarado na ang lahat ng Pogo sa bansa, alinsunod yan sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation address dito sa Batasang Pambansa. Sabi ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, gagawin nila ang lahat para mapag-aralan kung paanong dahan-dahan ay matigil ang operasyon ng mga Pogo sa bansa. Magpapaliwanag daw sila sa 43 legal na Pogo ukol sa utos na ito ng Pangulo. Sa gitna nito, makatuwang-an nila ang Department of Labor and Employment para sa training programs ng mga Pilipinong mawawala ng trabaho. Tiyatiyang nasa 42,000 Pilipinong direktang empleyado ng legal na Pogo kasi ang maapektuhan. Hindi pa kasama riyan ang mga indirect at ancillary services na kumikita rin sa Pogo. Mungkahin ni Tenco sa mga maapektuhan, makipag-ugnayan sa DOLE para makakuha sila ng skills o job training program para magkaroon ng bagong pagkakakitaan o trabaho. Sabi naman ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, gagawa sila ng paraan kung paano mabibigyan ng trabaho ang Pogo workers na apektado. Nasa 10,000 ang apektadong Pogo workers sa pagtataya ng DOLE, kaya kailangan pa raw nila mag-usap ng PAGCOR para ma-reconcile ang kanilang mga figura. Masaya naman si Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz sa desisyon ng Pangulo na iba ng Pogo. Narito ang bahagi ng pahayag ni PAGCOR Chairman Tenco. Ang naging utos ay isa na natin ang lahat ng mapogo sa katapusan ng taon. Gagawin natin ang lahat para mapag-aralan natin kung paano natin siguro dahan-dahang may alis to. Alam mo, magpapaliwanagan kami ng mga legal na may lisensya na yun. 43 yun sa pangasalukuyan. May sinabi din ng Pangulo na inaatasan niyan DOLE na
handa na rin ang mga training programs. At para nang sa ganon, yung mga madi-displace nating mga kapwa Pilipino, ang mga madi-displace na yun, ay magkakaroon ng pagkakataon na makapaghanap buhay muli. Emil, matapos ngayong ating ambush interview ay sinabi ni Tengco na ipinatawag siya ng Pangulo para kausapin. Yan ang latest mula dito sa Batasang Pambansa. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Good evening mga kapuso! Usap-usapan ang naging pag-reveal sa killer ni Paco sa Widow's War. Pero hindi dyan nagtatapos ang mystery. Patuloy pa rin ang questions ng netizens sa ilang character na tila may itinatagong sikreto. Yan ang report ni Denise Abante ng GMA Regional TV. Hello? I know what happened. Sino to? Bagong sentro ng intriga sa Widow's War kamakailan ang karakter ni Benjamin Alves na si Basil. Nagpakamatay si Paco. Tinulak mo siya. Usap-usapan na rin ngayon ang atake ni Benjamin sa karakter na tila may itinatago rin. It takes a village para gawin po yung character ni Basil. The writers are it's really who brought Basil to life. And I really do enjoy my time playing him. Pero malaking tulong din ang working relationship niya sa mga kasama, lalo si Carla Abellana na gumaganap kay George, asawa ng kanyang karakter. I've known Carla for a long time. She attended my wedding as well, so she's been a good friend of mine. Puring-puri rin siya ni Bea Alonzo na gumaganap na asawa ng pinsan ng kanyang karakter na si Paco. First time ng dalawa na magkatrabaho. Because he's very professional when he gets to the set, he knows his lines. Ang galing niya magtahi ng emotions niya, and it's very interesting because he has so much control. Bukod sa personality ng mga karakter, kahit outfit nila, may sinasalamin din. Sinadya nga bang naka-sexy black tube top ang nagluluksang si Sam? I think that's the aesthetic of the show. Kasama na din yung magagandang locations at mga yayamaning setup. Pati kasama sa production design ang aming mga kasuotan. As Sam evolves and as she goes through different challenges in this show na talagang magte-test ng character niya, pati yung kasuotan niya, pati yung makeup niya, nag-e-evolve din because mas lalo niya na-absorb ang mundo ng mga palasyos. May pa-sneak peek din sila sa ilang scenes ng Widow's War ang ilan sa mga cast sa kanilang naging shoot sa Batangas. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Denise Abante, nakatutok 24 oras.